Para naman sa isa pang makabuluhang panayam, muli natin makakasama si Emil Carion. Emil? Maraming salamat sa iyo, Audrey. At gayon naman, dito sa ikangay napapanahong issue ng kapayapaan at kaunlaran sa bahagi ng Central at Northern Luzon, ay makakasama natin si General Gregorio Pio Katapang Jr., ang Northern Luzon Commander. Sir, magandang umaga po at welcome sa Balitaan. Magandang umaga po sa iyo at sa inyong mga taga-panood. Yes, bagong-bago lang po, mainit pa at dineklara na ng whole of Northern and Central Luzon ay peaceful at ready for development. Gaano po kaimportante ang naging role ng ating sandatahang lakas dito? Well, alam niyo naman po ang history ng ating insurgency problem ay napakatagal na. Kamakailan lang in-announce ng CNN na they are already 45 years. No? Sabi ko, kami naman nararamdaman na patapos na po sila. They are entering their final yung devolution or tawag nila sa Marxist withering away. Kung sinabi nila nung araw, capitalism will wither away, ngayon yung kanilang communism na pinaglalaban ay nawawala na po ng saysay. Opo. At nagkaroon kayo bago lamang po ng MOA o Memorandum of Agreement ng mga LGU na tinatanggap ang kanilang responsibilidad na pagkatapos ninyong i-build up ang kapayapaang ito, ang progress naman ng kanilang isusulong. Opo. Yung aming areas po na covered ng Cordillera, Regions 1, 2, and 3, consisting of 21 or 22 provinces, nagkaroon na po kami ng ugnayan at kasulatan na dinideclare po namin yung areas nila since 2009 up to now as peaceful and ready for further development. Napakagandang pakinggan po ng mga ganito. Pero hindi naman ibig sabihin na nandyan na ang kapayapaan, ano na kayo, relax na kayo. Meron pa ring maintenance of a sizable force po ng mga ating sundalo. Marami pa po yung mga sundalo po natin ngayon na nagpapairal ng peace and security sa area ay nandito naman po, hindi naman po sila aalis. At nagtutulungan po kami ng pulis dahil ang tawag po namin sa mga NPA ngayon, NPA remnants. Napakakonti na po nila para mabago ang sitwasyon at ang feeling po namin ay tuloy-tuloy na po yung development at progress sa 22 provinces. At yung partnership din with the stakeholders tuloy-tuloy din? Opo. Kasama po yan sa yung campaign plan namin na aming inilunsad 2010 pag-upo ng ating mahal na Pangulo. Yung pong tinatawag naming intensified stakeholders engagement, kung saan naman lahat ng tao sa lipunan ay aming kinukonsulta, kinakausap at kikipag-ugnayan. Kayo po ang isa sa una, kung hindi pinakaunang narinig kong military person, general na nagsabing mas matinding kalaban ang hamon ng kalikasan. Ang pagharap sa hamon ng kalikasan, lalo na may mga donations pa kayo na itong nangyaring Santi, Labuyot, kung ano-ano you have turned it into something good. Opo, kaya po matagal ko na rin po sinasabi na ito na po yung bagong gerang harapin ng armed forces dahil nakikita ko mas maraming mamamatay dito na mas maraming sibilyan. Kasi dati ang NPA at saka sundalo nagbabarilan, may namamatay sa kanila. Pero ngayon, ang nangyayari, pag dumating ang malalakas na bagyo, mas maraming sibilyan ang tinatamaan na mamatay. At mukhang na-expertise nyo na po ang disaster response. Kumusta po ito? Yung disaster response po na-institutionalize natin dahil talagang matindi po yung ugnayan. Katulad nung typhoon na Labuyo na dumaan sa Aurora, bago pa po dumating yung bagyo, nagkausap na po yung governor, mga sundalo, mga local officials, barangay officials, at nakapag-react po nung tumama yung bagyo na Santi, nakalayo na po yung mga tao.
may mga kalsada, may mga development infrastructures na pinopropose po kayo para sa ating mga LGU para lalo umunlad itong mga lugar at ika nga ma-outmoded na ang mga insurgents. Ano po ito? Ang aming pong peace campaign ay may methodology na if you want to maintain the peace, you must win progress. And if you want to win progress, or if you win progress, you must win prosperity. Yeah. So, inclusive growth na sinasabi nila. So, dapat po, yun ang methodology. Hindi lang po tayo hinto sa peace. Kaya po dapat ang gobyerno magsagawa ng mga kaukulang proyekto sa barangay para naman magkaroon ng karsada, mga bridge at saka eskwelahan. Importante po ito kasi when sabi namin, peace or insurgency ends where roads begins. Yan. So, ibig sabihin, mas mahalaga, lalo ngayon, mainit po yung usapin dito sa misused fundings, no? So, kayo parang, ang panawagan ninyo, itong mga funding na ito, gamitin sa tama. Opo, ngayon po, ang gagawin namin is kasama po namin yung mga barangay na magpapas ng barangay resolution, sa municipal resolution, saka provincial resolution, buying the projects na kailangan nila. And hopefully, pag sinabi ng probinsya na hindi nila kayang pondohan ito, we will use the budget system, yung taon-taon ng proposal na ginagawa natin. Dahil doon sa presidential speech na ginawa ni Presidente nung inapprove yung 2014 budget, sinabi niya, only 30% ng ating budget ay nakukonsulta sa tao. So using our IPSP Bayanihan, ikukonsulta namin yung mga projects na magagawa natin sa baryo hanggang sa malalaking projects na national roads, bridges, and schools. Okay, final message niyo po sa ating mga kabalitaan at ang inyong nakikita sa 2014. Ang nakikita po namin sa 2014, tuloy-tuloy po ang pag-unlad ng regions sa 1, 2, 3 and Cordillera at nakikita po namin na marami pong investments na dadating dito sa 22 provinces na na-declare namin na peaceful and ready for further development. At panghuli naman po, let us also join the National Day of Prayer. Magdasal po tayo para sa ganon mailayo tayo at mailigtas tayo ng ating mahal na Panginoon sa mga dadating pa mga bagyong harapin natin. Opo, yung pagsubok, yung hamon ng kalikasan. Okay, maraming salamat din po sa pagsuporta nyo, lalo sa atin sa balitaan, ang palagi nyong pagsuporta sa atin, at yung palagi nyong pagbate, although nung time na nag-anniversary, hindi kayo nakarating dito, pero salamat po sa palagi nyong, ako naman po, parang kumikinang lalo. Bawat makita ko nadadagdagan yung mga estrella nyo dyan. Maraming salamat po sa pagbisita ni Lieutenant General Gregorio Pio Katapang Jr., ang Northern Luzon Command Commander.